It's nice to see you again. My name is Teacher Edith and welcome to my online learning channel. Story time with Teacher Edith. For today's activity, I will be reading a Tagalog story. This one is entitled Nang Magtampo ang Ilog. If Teacher Edith is reading a story, what should we do? We should use our looking eyes, listening ears, and we have to zip the mouth and hands on your lap. Great, kids! Pero bago tayo magsimula, mayroon muna akong isang katanungan. Bilang isang bata, ano ang inyong magandang nagawa para sa kalikasan? Sa kwentong ito, makikilala nyo ang batang nagpakita ng labis na pagmamahal sa kalikasan. Nais nyo na ba siyang makilala, mga bata? Simulan na natin! Nang magtampo ang ilog. Isang malawak na ilog ang humahati sa bayan ng Dakong Suba. Malinaw at malinis ang tubig nito, kaya naman ang kabuhayan ng mga tao ay pinagpala ng mga biyayang handog ng ilog. Ang sabi nga ng matatanda, may diwata raw na nagbabantay at nangangalaga sa ilog, pero wala pa namang nakakakita nito. Ang sigurado, may isang batang masipag at tapat na tagabantay ng ilog, si Andres. Bata, huwag kang magtapon ng basura sa ilog. Wow! May bantay pala dito sa ilog? Parang tagalista lang ng maiingay sa klase. Hindi niyo ba alam ang kwento ng matatanda tungkol kay Loay? Siya raw ang diwata ng ilog natin. Sige kayo, pag nagalit sa inyo si Loay, baka parusahan kayo, kaya pulutin nyo ang kalat nyo. Dudumi ang ilog. Dahil sa ganda ng ilog, isang araw, isang negosyante ang naging interesado na magbukas ng river cruise para lang sa mga turista. Dadami na ang mga turista, dadami pa ang inyong kita. Pero syempre, mas marami akong kita. Sisikat sa buong mundo ang Dakong Suba. Palakpakan! Sir, yung plastic nyo po. Iho, sabihin mo sa mga magulang mo, sumali na rin sa negosyong itatayo ko. Dumagsa nga ang mga turista. Parang araw-araw pista. Umunlad nga ang buhay ng mga taga-Dakong Suba. Habang parami ng parami ang mga turista, parami din ng parami ang basurang itinatapon sa kawawang ilog. Mukhang walang nakapansin sa mga pagbabago, maliban kay Andres. Sumusobra na talaga ang mga tao, mga mapang-abuso! Ayoko na! Sandali! Ikaw po ba si Loay, ang diwata ng ilog? Mabuti ka pa, Andres. Nakilala mo pa ako. Munti ko nang hindi makilala ang sarili ko sa dami ng mga basurang to. Kilala mo po ako? Oo naman. Ikaw na lang yata ang tunay na nagmamahal sa ilog. Mas mabuti pa siguro, iwanan ko na ang bayan na to. Saan ka po pupunta? Hindi ko pa alam. Siguro, kung saan may pagmamahal at malasakit ang mga tao. Paalam.
Loway, huwag kang aalis. Paano na kami pag wala na ang ilog? Mula noon, humirap ang buhay sa dakong suba. Nalaman lang ng lahat ang tunay na halaga ng ilog sa buhay nila nang ito ay nawala. Kung pupulutin namin ang mga basurang naipon, babalik din kaya si Loway at ang ilog? Nasa huli man lagi ang pagsisisi, kasunod nito ang isa pang pagkakataon para magbago, para magkaroon muli ng bagong simula. Nang magbalik si Loway at ang ilog, naging masaya at masagana ulit ang buhay sa dakong suba. Mabuti na lang at nakinig sila at naniwala sa magandang halimbawa na pinakita ng batang si Andres. Natutunan ng mga taga-dakong suba na mas alagaan at magmalasakit sa ilog, na walang sawang nagbibigay sa kanila ng mga biyaya. At paminsan-minsan, kung may nakakalimot, bigyan ito ng kaunting paalala. Mga bata, subukan nga natin kung mayroon kayong natutunan sa kwentong aking binasa. Sagutan nga natin ang mga katanungang ito. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Pangalawa, saan nangyari ang kwento? Pangatlo, anong kabayanihan ang ginawa ni Andres? Pang-apat, tama ba ang ginawa ni Andres at bakit? Pang-lima, bilang isang bata, ano ang iyong magagawa para sa kalikasan? Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Mahusay! It's time to say goodbye, kids! Bye-bye, goodbye, bye-bye, bye-bye, goodbye. I can clap my hands, I can stomp my feet, I can clap my hands, I can stomp my feet. Bye bye, good.